Hi, hello, good morning mga tita. Gagawa tayo ngayon ng kinilaw. Ang kinilaw ko ngayon tita is kakaiba siya. May gulay siya, may radish siya mga tita at iba pa. So maaga akong nagpunta ng palengke para maghanap ng isda at ang napili ko ay tuna. Pwede namang ibang isda mga tita pero yung tuna talaga ang nagustuhan ko. So ito yung mga recados natin mga tita. So, ang gamit ko pala dito mga tita is grated ginger or kinudkud na luya kasi mas napapasarap siya kapag kinudkud mo yung luya kesa hinahiwa mo lang, 'di ba? So, pag hiwalayin mo pala yung celery nyo mga tita, yung dahon at yung matigas na part niya. So, nakahiwa na siya. Depende sa inyo kung anong hiwa ang gusto nyo mga tita. Ako, maliliit na hiwa lang yung gusto ko, mga dice, mga maliliit na bilog-bilog para maganda siya tignan sa plato, 'di ba? So, una mong gawin, lagyan mo ng asin yung radish mo, babad mo siya ng 5 minutes dyan at hayaan mo lang siya. So next naman yung tuna natin mga tita. So hinugasan ko na siya, nirarap ko siya ng kitchen paper ba para mawala yung mga excess liquids niya. So hihiwain lang din natin siya ng pa-cubes lang din mga tita kasi yun lagi yung ginagamit natin, 'di ba? Parang ganito lagi yung nakasanayan natin. Tapos ilagay mo lang yan siya sa plato, tapos lalagyan mo lang siya ng suka for about 1 minute. Babad mo lang yan siya at mamaya tatanggalin natin yung suka niya. After ng 5 minutes mo ng pagbabad ng radish mo sa asin, pigain mo yan siya, tapos hugasan yung maigi mga tita para mawala-wala yung asin niya. Ganito pala magpapalambot ng radish mga tita. By the way, pwede pala ito sa sayote mga tita kung wala kang radish. Pwede sayote ang gamitin mo, the same procedure lang din siya. So yung tuna natin na nababad natin ng 1 minute, tanggalin din natin yung vinegar niya. Tapos, isi-set aside lang din natin yan siya mga tita. Tapos sa isang bowl, maglagay ka ng suka mga tita. Lagyan mo siya ng asukal. Huwag masyadong madami ha, yung onti lang din siya. Tapos i-mix mo siya ng mabuti, yung tipong natutunaw na yung asukal niya. At dyan sa suka nyo na may asukal, babad mo lang yung radish mo, yung cucumber mo at yung celery mo ng 10 minutes mga tita para mag-absorb talaga yung lasa niya. I-mix mo siyang mabuti at irarap lang natin siya, i-chill natin siya kasama yung tuna natin. Next is pipigain natin yung lemon natin mga tita. Pwede kang gumamit ng kalamansi kung gusto mo. Pagkapiga mo ng lemon mo, tatanggalin mo lang yung ano niya, yung buto niya. Buto lang ang tanggalin nyo mga tita. Tapos ilagay mo yung mayonnaise mo dyan mga tita at pwede mo rin ipagsabay yung grated ginger mo or yung luya mo, kinudkud na luya mo. Kaso ako, mas gusto kong pinapahuli ko siya. So yan na muna, kaya imimix natin siya ng maigi mga tita at ganyan yung resulta. At ito na mga tita, nakababad na tayo ng 10 minutes sa mga gulay natin, yung radish nyo kasama ang celery at cucumber nyo. Itapon nyo yung suka mga tita at pigain nyo hanggang sa mawala yung extra liquid niya. So tikman nyo mga tita kung ano yung lasa niya. See, hindi matamis yung radish nyo, 'di ba? At ang mixing procedure nyo mga tita, pareho lang din sa katulad ng mga ginagawa nyo mga kinilaw ba. I-mix mo lang siya lahat, yung mga gulay niya. Tapos ilalagay nyo lang yung mga lasa niya. By the way pala mga tita, yung sili ko, wala kasi akong fresh sili. Kaya ang ginagamit ko mga tita is dry sili na lang ba. Tapos ang dahon na yan mga tita is Japanese mint. Tapos ito naman celery. Kapag wala kang Japanese mint mga tita, pwede din namang hindi mo lang siya lagyan ba. At nilagyan ko na rin siya ng Ajinomoto mga tita, pampadagdag ng lasa at asin na rin ba. So sa mga ayaw gumamit ng Ajinomoto mga tita, pwede rin hindi nyo siya lagyan kung gusto nyo. Kasi yung iba diba ayaw gumagamit ng Ajinomoto. So maliban sa ginudgud kong luya mga tita, nailagay ko na lahat ng mga recados ko at minimix ko siya ng slowly para hindi madurog yung isda ko. At hinahayaan ko muna siya ng mga 2 to 3 minutes dyan para mag-absorb yung lasa niya. Tapos, imimix ko ulit siya. Tapos, saka ko na ilalagay yung ginudgud kong luya, mga tita. So, ilagay na natin siya para siya lalong magkalasa ng masarap ba. At, ito na yung finished product natin, mga tita. Ang ganda-ganda ng kulay niya, 'di ba? Healthy pa siya. So, ilagay natin siya sa magandang plato kasi yung presentation is a must din mga tita para masarap siya tignan sa mata. At yan na yung finished product natin. Tapos na siya. Pwede nang kainin mga tita. So, thank you for watching my video. Sana magawa nyo din ito sa mga bahay nyo. Bye-bye!